umagang kay ganda. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord sa kalakasang taglay. Thank you Lord sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you Lord sa umagang kay ganda. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord sa kalakasang taglay. Thank you Lord sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Amen. Oh, hello, good morning. Wow. You look like this. Good morning everyone. Ayan, sandali po. Ayan, today is Wednesday. Live po tayo ngayon. Maaga po tayo kasi po meron po tayong we'll be hosting the CMF meeting today sa church. Yeah, kaya we need to be early. Kaya I need to do this. So I hope na hindi man tayo ma-displace. Yan, dahil tayo pa 5,000 pa lang. Anyway, welcome po everyone. At Araceli, good morning. At si Kuya Richard Tan, yan, nakasama ko si Kim. At Nelia Clemente, good morning. Basta Nelia, nakakatuwa, ang daming nasasama sa church. Yan, so praise the Lord na talagang tayo ngayon it's harvest time. Kaya tayo po ay talagang let's invite people. Kaya nga inayos natin ating consolidation at follow up. Pag-usapan natin yan yung
Palok namin talaga. So, today is January 21 at kahapon di ka nang pagbati sa mga nag-anniversary at mga birthday kahapon. Hindi natin gagawin yan dahil birthday na atin din. So, para ngayon, nasa Pastor Roger Saplan. Kasama kaya ito, no? Happy birthday, Pastor Roger Saplan. Yan, aking teacher. Alay ko rin ang nanay Arnold Bautista. Ang Josephine Bautista, teacher ko dati sa high school. Si Engineer Emerson Ancheta, birthday ngayon. Maglalari niyo po siya. Happy birthday. Lala, pero birthday natin ito. Ito yung kaibigan natin, Pastor. Justin Dola, happy birthday. At sa natin kaibigan din at kaibigan sa Facebook at singer si Edward Durando Lucin, paborito natin singer, birthday ngayon. Happy birthday. At kahapon nga isa natin kumpare in a way, si Ronald Parahile. Yan, hindi lang kasama natin dati sa Feedback yata yan. At kahapon nga po, of course, yan, celebrate kami kahapon, si Brother Fabi Halili. Yan, 72 years old and very much alive and active and serving the Lord. Happy birthday, Brother Fabi. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Happy birthday sa mga nag-birthday. Shoutout nyo lang po yung mga kilala nyo nag-birthday ngayon o nag-anniversary ng kasal nila. Bakit po natin. Okay, Ate Betty Intal, good morning, good morning. Yan, si Nelmar alam ko 24, so 3 days from now, 3 days from now. Birthday, tsaka sa mga nag-birthday natin. Let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito at sa mga every gising sa blessing. I pray that you bless us this morning, Lord. I celebrate your goodness. Talagang pagkalutan niyo po. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Yan. Ating natin ay ito ng annual retreat. Then, at yung Lola Corazon, mukhang maganda yung lugar na yun. Malamang chance na din tayo mag-camp. So, panawang sa lahat ng mga sasama sa camp, mga youth. Talagang by May. Every kissing is a blessing. Maganda talaga yung lugar. Pero yun nga, siyempre, medyo maganda rin yung presyo. Pero kaya-kaya yan. The Lord can provide. Amen. Yan, okay, so happy day to everyone. Yan, masayang lang natin. At yun, sino yun? Okay, kasi meron akong kaibigan na alis, babatiin ko lang siya. Yung nag-treat sa amin one time, January 6, yan siya ay paalis na. So, batiin ko lang po bago nahuli ang lahat. Ayun. Saan ba yun? Okay, so everyone. So come on, let's brace this day. Live po tayo ngayon, kahapon po nag-reload lang tayo. Kaya tutuloy lang po natin yung ating pinag-aralan ng Monday. Pero before we do that, let's worship the Lord together with the psalmists. Come on.
Let's worship the Lord. We scream it out. Hallelujah. I want to scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bound. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, And I shout because Shout. you are good. you are good to me, yeah. Bring it out, the goodness of our God. I want to scream it out from every mountain top. Your goodness knows no bounds. Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. Let's sing. And I sing because You are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me, and I sing because you are good. and I We dance dance because He's good. you are good. And I Shout shout because because you He's are good. good. You are good to me, Nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans deep only reflect this truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. And I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me, You shine as bright as day. Your love amazes me. Come on, let's sing. And I sing because you are good. And I dance because you And are shout, good. And I shout because you are good. You are good to me, and I sing because you are good, and I dance because you are good, and I shout because you are good. You are good to me. With a shout of praise, my heart will proclaim you are good. You are good. In the sun or rain, my life celebrates. You are good. You are good. And with a cry of praise, my heart will proclaim. You are good. Thank you, Lord, for You your are goodness. good.
Amen. Praise God. Okay. Excuse me po. Amen. You are good. Amen. I sing because you are good. And God is a good God indeed. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin Panginoon for that wonderful time. Tuloy po natin ng tomorrow. Okay, so without further ado, let's review now our naging lesson po natin. Yan, base pa din po sa ating topic for the year. Up for His coming. Again po, we will be more specific dahil we will discuss yung ating monthly theme. Yun, awake and expectant. Sino po sa inyo talagang ngayon ay mas aware tayo sa pagdating ng Panginoon, di ba? Talagang dapat ay talagang mas nagiging sensitive tayo sa pagdating ng Panginoon. Amen. Praise God. Wala po yung ating screen. Welcome po sa mga pumapasok dyan. At Mami Mel, good morning, good morning. Yan si Lucel Baldos, good morning, good morning. And praise the Lord. The hour is coming. Yeah, we're preparing for the coming of the Lord. Woo. So exciting. Kaya the more we should really be more ready. Yan sa ano. Kaya nga mamaya hindi share natin sa mga pastor. Habang nagkakagulo ang mundo, di ba? Ang dami kaguluhan ngayon. Sa totoo lang, kahit sa Pilipinas. Hindi natin alam kung anong magiging future ng Pilipinas. But we are rest assured na the Lord is still in control. Kaya huwag tayong matakot. Huwag tayong magulumihanan. Ililigtas tayo ni Lord. At naghang ang aking PowerPoint. Yan. Sa lahat Amen. ng kanyang gawain. Amen. 25 na yata yun eh. Oh. Ano? So Sige. sabi ron, binabanggit, be doer of the word. Huwag tayong mga listener lang. Dapat maging doer. Tagatupad tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi kung nakikinig lang kayo, hindi nyo ginagawa. Sabi ron, para lamang kayong tao na dinadaya ang kanyang sarili. Na humarap sa salamin. Pagkatapos Okay, ng so salamin, habang naghihintay tayo sa Amen po ba? Tayo po ba? Nakikinig. Talagang minsan talaga. Kanyang gagawin ay yung tao. So upward is coming and awake and expectant ang ating team for this month. Kaya since inyo ang awake and you are expectant, yan, di ba? Lalo pag meron kayo inabangan talaga. Yan, wala niyang pinagkaiba sa ating paghintay sa mga delivery, di ba? Ng ating Shopee. Sabi darating anytime this day. So we are very much aware na any moment darating yung delivery mo. So ganun din po si Lord. Sabi nga darating na siya any moment from now. So ganun po dapat din ang ating expectation. Although inisip nga natin ba't hindi tagal natin hinihintay si Lord. Pero just the same, we must have that kind of expectation that the Lord is really coming very soon. At tayo nga mismo, we are prepared to whatever will happen. Katulad nga alam natin ngayon, marami nang umuwi, di ba? Every now and then talagang, kasi minsan nagko-condolence tayo, hindi natin alam kung sino yung condolence natin. Dahil nagpo-post lang yung mga kaibigan natin, ng kandila na lang, malalaman natin, may namatay sa kanila. Pero hindi pa natin alam kung sino. At magugol tayo minsan na yung kilala talaga pala natin yung nawala. So ganun po, ganun kabilis ang buhay. Nakausap mo lang this day, maya-maya hindi, wala na pala siya. So, wow. So, we might as well really be ready for anything that can happen to our lives. Amen. So, habang ayaw pa mag-load ng aking PowerPoint. Blessed, good morning, Pastor John Sano. Yan, mukhang sini ng Josie, mukhang walang, mukhang mahina ang internet. Baka hindi niya pa alam na tayo naka-live na. Pero nga, alam ko na napadalan sa kanya to eh.
Kasi nga po, meron tayong CMF meeting. We will host the CMF meeting today. So, maaga tayo ngayon. Kaya naghang ako yung isang... Okay. Okay, we're back. Wala ang aking isang ano. Anyway, so yun nga po. At napausapan natin last time yung ating first point na yan po. Nawala yung aking isang zoom. Ano slide? Wala ko nawala. Ayan, so balik na tayo. Outpour is coming, Love Fellowship Church Kalumpit. So that's the theme for the year. At yung ating ang theme for this month ay ito, awake and expectant, living with eternal perspective. Yung ating ang verse ay Ephesians 5:14. This is why it said, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. So gising-gising para si Lord ay magliwanag sa ating buhay. At hindi lang to gising na physical, kundi gising din na spiritual, higit sa lahat. Mag-i-aware tayo sa Panginoon. Kaya dahil alam natin, napakalaking dami talagang way for us to really be sleepy o kaya maging distracted. And tayo po'y magising sa katotohanan na talagang malapit na dumating si Lord. So wake up, wake up. Yan, hoy, gising. Pastor Marita, yan, maraming salamat po kay Pastor Marita, one of our generous pastors. Yan, ang dami din nag-bless ng mga pastor. Kaya bless na bless kami. Bagamat kami nag-bless din. Yan, shout out din kay Pastor JR na magiging speaker natin in one of our big events this February. Ayan, so let's get excited sa mga gagawin ng Panginoon. Then, let's be awake and expectant. Another verse nga na ating pinagbulayan ay yung Romans 13:11-12. And do this, understanding the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. Yeah, mas malapit pang pagdating ni Lord kaysa kahapon, kaysa ng mga nakarang siglo. Kaya mas the more tayo mag-excited. The night is nearly over. Especially sa nakita natin mga senyales sa paligid natin. Talagang maraming tensyon. Talagang sabi nga nila, any moment from now, a World War III may erupt, and that could trigger the prophecies in the Bible ng pagdating ng Panginoon. So we must really be much ready. The day is almost here, so let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. So ito yung panahon na talaga tayo dapat magpakatotoo. Ito yung panahon na dapat talaga tayo maging maayos sa ating buhay spiritual. Ninang Josie, yan, baka na hindi nabasa ni Ninang Josie yung ating maaga tayo ngayon kasi nga meron tayong gawain sa church as 9 a.m. Yan, so pinasapan natin last Monday as a review, a call to wake up spiritually. Yan, Revelation 3:2, wake up and keep the things that remain which you were about to throw away, for I have found the works of yours perfected before my God. So balikan daw natin at yung mga bagay na talagang tama na ginagawa natin ay talagang ngayon ay ibalik natin. Kaya nga isa sa talagang napag-usapan na babalik ay yung ating overnight prayer meeting, for example, na talagang kung saan marami talaga maraming karanasan as we seek God for us to really wake up spiritually. Yan, ang handawangan natin yun in the parable of the 10 virgins, na kung saan lahat sila nakatulog pero yung 5 nakapaghanda
ng more oil, at yung 5 ay foolish na hindi sila nakapaganda, therefore naiwan sila. At sino gusto maiwan? Alam natin walang gusto maiwan, di ba? So, kaya nung dumating, kaya nga sinabi natin last Monday, complacency does our readiness. Kaya kapag tayo complacent, talagang nawawala yung paghanda natin. At isang katotohanan na sinasabi natin na salvation is nearer than before. Yan, binabati ng Diyos si Mami Mel. Yan, a call to wake up spiritual. So, second point ngayon, usapan natin a call to live in the light. Come on, comment down below. The next call that we need to heed is the call to live in the light. Mamuhay tayo sa liwanag. Huwag sa kadiliman. Yan, comment down below, a call to live in the light. Yeah, Philippians 2:15, so that you will prove yourselves to be blameless and innocent, children of God above reproach in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as lights in the world. Wow! So let's prove ourselves blameless and innocent. Talagang sa totoo lang sabi nga, be innocent, be excellent of what is good and be innocent of evil. Pero ngayon, dahil na-expose tayo sa maraming corruption sa mundo natin, di ba? Hanggat maaari, let's limit ourselves from that. Talagang iwasan natin. At talagang there are times that we can really be captured by those things around us. Pero sabi ng Bible, umiwas tayo dyan.
Hello, hello, sorry po. Nawala tayo. Ayan, so we're back. Yan, nasipa ko po kasi yun, no? Saksakan. Yan, we're back. Yan, so pasensya na po yan. Wala na tuloy iba. So balik-balik na lang po. We're back sa ating pinag-usapan. Welcome back po sa akin. Yan, so as I was saying, yan, tayo po ay a call to live in the light. So let's comment down below kasi para mo nangyari. A call to live in the light. Yan, Philippians 2:15, so that you will prove yourselves to be blameless and innocent, children of God above reproach, in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as lights in the world. So to alam po, napaka-expose natin sa crookedness and perversion ng generation na to, lalo sa panahon natin. Kung sa panahon na yun, ganyan na ang kanilang nararamdaman. How much more tayo ngayon, lalo po sa technology, sa dami ng ating exposure. Kaya mas kailangan mas maging maingat tayo kasi mas matindi ang labanan natin sa panahon ito kaysa nung mga panahon nila Pablo, di ba po? Kaya the more we should be more serious in following God. Hello po, Ate Marlene Gabriel. Yan, medyo nawala lang po tayo sa ating So 1 Thessalonians 5:5-6. For you are all sons of light and sons of the day. We are not of the night or of the darkness. So then let us not sleep as others do, but let us be alert and sober. Yan, di ba? Awake and expectant. So as children of the light, dapat talagang tayo po, hindi tayo tulog at maging alert. At ibig sabihin maging sober, talagang controlled tayo, hindi tayo nadadala ng mga sitwasyon, mga pangyayari. Kundi as children of light, tayo po yung kailangan magdadala na ng liwanag sa tao sa paligid natin. Hindi tayo yung tinatama, tayo yung natatama, tayo yung nagdadala ng kaliwanagan sa lahat. Kaya para po natin Panginoon po that. Amen. Praise the Lord. So, welcome back po sa mga nawala. Sensya na po, ako'y nasipa ako yung saksakan. Ayan, so praise the Lord dahil alam natin na we will be aware na talagang dapat tayo lumakad sa kaliwanagan. Amen po. Kaya nga ayun ang ginagawa natin na talagang tayo umati ng mga church, ng ating mga gawain, ang purpose niyan is for us to stay in the light. As we are in the light, I want to be in the light. As you are in the light, I want to be like a John. Yan, naalala ko ito na yun. So, let us be children of light. So, can you comment down below? I am a children of light. Tayo anak ng liwanag, di tayo anak ng kadiliman. Kaya mag-stay tayo sa kaliwanagan. Mag-stay tayo sa kung saan talagang alam natin safe tayo. And that's the very presence of God, and that is where we our tayo po ay tunay na kailangan magdadala ng pagpapala sa iba as being the light of the world. Amen to that. Yan, so hoy gising, God is coming soon. Yan, sabi ng Josie. Amen. Yan, Ate Marlene Gabriel, good morning. Yan, hopefully ay na-miss na natin ang gawain sa inyo. Hopefully anytime soon we can go back sa simbahay at sa house church. Yan, kaya ngayon nga pinanawagan natin na magbukas po tayo ng ating mga tahanan para sa simbahay. At talagang tayo po ay tunay na mas maging masipag pa. Sipagan pa po natin. Talagang marami pong dapat gawin. Sa totoo lang, alam ko busy tayo, pero alam natin na hindi natin pwedeng pabayaan ang kingdom agenda, and that is to push the gospel to every front. Dahil nga malapit na dumating si Lord. Let us be the children of light in the name of Jesus, and everyone say amen. Sister Lydia Manansala, good morning. Yung ngayon nakapasok lang, medyo mag-reply na lang po tayo dahil yan, we will wind up at 7:30. 1 John 1:7, but if we walk in the light as He Himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus His Son cleanses us from all sin.
So, ibig sabihin ng walking in the light, hindi man isip na perfecto ka na, pero you are in the process, you are being sanctified as you walk in the light. Ibig sabihin talagang just stay where God is. Oo, maaaring meron pa tayong mga issues to ourselves, pero as we walk in the light, we will be exposed to the light and therefore we will be cleansed. Sabi dito, even the blood of Jesus will cleanse us from all our sins. Kaya napaka-importante na talaga tayo po lumalakad sa kaliwanagan at hindi sa kadiliman. Amen. Praise God. So, kaya talagang ito yung ating pamuhay. Sabi nga ng Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, talagang yung magliliwanag at paglakad sa kasama ng liwanag, it is our option. It is our part to really participate in this salvation of God, in this purpose of God to win our generation. Dahil kung hindi tayo kakilos ay sinong makakapagsalita sa kanila? The Lord has opted to use us even if there are times na talagang parang ayan nga, talagang maiwanan mo gawain, tapos talagang wala na, hindi na, parang baliwala na sa iyo, pero ang matindi dito, kahit wala ka, pwede magpatuloy ang gawain at ang mga tayo magliliwanag pa rin, pero it is not for our advantage. Pero kung ikaw ay magiging bahagi ng pagliliwanag sa mundong ito, as we join together with the rest of the Christians or the people that believes in the light, di mas magliliwanag, di ba? Katulad na nasa paligid ko, Pasko pa rin, di ba? Maraming liwanag ang mangyayari. Kaya napaka-importante na talagang tayo manatili. Sabi pa rito yung paglalakad ng liwanag ay isabihin din yan, tayo ay nakikisama sa bawat isa. We have fellowship with one another. Wow! Diba? Yung mga mga nanatili sa liwanag yan, sasama-sama yan. At hindi naghihiwalay at nagmamahalan. Kaya napakaraming implication nito Kaya minsan nakakalungkot kung tayo mismo ay nagkakaroon ng mga rifts among ourselves, diba? Yung tayo mismo nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, hindi paglakad sa liwanag yun Kasi nga, kung tayo naniwala sa liwanag, ibig sabihin, tayo ay magkakabati, tayo po ay magkakasamang magtutulong-tulong na magliliwanag, and therefore, people will be attracted to us dahil nga nakita nila na tayo nga po ay nagliliwanag together. We are better together. Yan, lalo nga ibig sa pagdalo ng kaluluwa. Kaya nga, mas marami nagagawa yung mga tao magkakasama, magkakaunawaan, at mas marami silang pagkakaisa in those areas of life, especially nga sa mga bagay na spiritual. So talagang natin to, i-maximize natin yung tayo po ay magliwanag, tayo po ay magsama-sama, o tayo hiwalay sa liwanag. Nakakalungkot kapag ikaw pa yung umiaalis, di ba? Katulad nga yun sa mga Kristiyano na talagang mas nineneglect ang pagdalot sa mga gawain, not realizing that's one of the best ways for you to backslide kapag ikaw hindi ka kasama sa church o sa liwanag. Kaya mas maganda talaga yung ma-attend kaysa may mga problema pa sa buhay, pero at least mas malaki pag-asa niya na magbago. Tama po ba? Kaysa yung hindi ma-attend. Anong magiging exposure mo, anong magiging connection mo? Sasabihin mo, basta hindi mo na nakakalimot kay Lord. Ayun ang maling katwiran talaga. The mere fact na hindi ko ma-attend, ibig sabihin nalimutan mo si Lord, di ba? Kasi ang isa sa mga utos ni Lord ay huwag natin kakakaligtaan ang pagsama-sama ng mga magkakapatiran gaya raw ng ginagawa ng iba. Kapag hindi ka ma-attend sa gawain, ikaw yung iba. Ikaw yung naiba na anak ng Diyos na mas inisip niya siya ay born again kapag siya ay nag-iisa. Yan. You are less kapag hindi ka sumasama sa gawain kasi nga nababawasan yung liwanag mo, di ba? Para nga yung sinasabi natin na uling, na kapag ito yung nahiwalay sa karamihan ng uling, unti-unti itong mamamatay na mag-isa. Pero kung siya isasama sa marami, mananatili siya. Yan, alam naman natin na ngayon pinapalakas ng Panginoon yung talagang nanatili sa Kanya, yung mga nagsama-sama,
Kaya nga, encouragement namin talaga. For example, namin gabi, soaking night, nako, yun ang pinakamagandang gawain talaga sa, at hindi man pinakamaganda, isa sa pinakamagandang gawain na daluhan. Because the more you are exposed to the presence of God, the more you are exposed to the revelation of God. Dahil sabi nga mas doon sa mga ganung panahon, doon mas lalong mas doon laging mas maraming pangungusap ng Panginoon. Dahil nga siya ang hinahanap, dapat sabi ng Bible, kapag hinahanap mo siya, matatagpuan mo siya. So, saan mo siya matatagpuan? Di ba? Sa mga gawain na dapat talagang tayo nagsasama-sama so that we can be light to this world. Sabi nga, let us have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, will cleanse us from all sin. Wow! Praise the Lord. Palapakan natin si Lord, talagang because of that, talagang mas magiging ayos tayo sa Panginoon. Aray, nagiging kasi ako. Medyo masakit-sakit ang mga katawan, pero nakatulong yan for us to be healthy in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So napakaganda na tayo magliwanag. Yan, sama-sama. Yan, let's join together our light so that it will be much lighter, brighter, di ba? Sabi ng Ephesians 5:8-9, for you were formerly darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of light consists in all goodness and righteousness and truth. Yan, kung dati tayo ay nasa kadiliman, lumakad tayo kasama ang bawat isa sa liwanag, at talagang iwanan natin ang mga gawa ng kaaway. Kaya nga sabi ang dealing ni Lord plural form na walk as children of light, not just a child of God. Ibig sabihin may kasama ka na magliliwanag, so that mas madali, diba? Kahit sa anumang journey, mas masarap yung may kasama ka. Diba, sabi nga ng Bible, kapag naglalakad ka, kung ikaw ay may kasama, madapa ka man, ay merong babangon sa iyo. Woo! Thank you, Lord. Yan, Lord. Praise the Lord. Yan, alam natin, hindi madaling mag-isa. Yan, naranasan ko ngayon yan. Pero salamat sa mga ka-fellowship natin. Katulad kahapon, mga pastors, so much blessed to fellowship with the pastors, sleeping together, kwentuhan, talagang kalakasan, swimming together. Yan, nakita niyo siguro sa mga picture namin. Sarap talaga na yung talagang enjoy natin yung fellowship with one another, because we are children of light and therefore we can shine together brightly. Yan, kaya mas maganda talaga yung tayo sumasama sa mga gawain so that you can shine brightly. Amen, amen. Praise the Lord. And so, ano yung dalawang natin gagawin? Number 1, put off works of darkness. Comment down below. Put off works of darkness. Alisin na ang mga gawa ng kadiliman. Naku, napakarami niya na dapat natin alisin. Lahat tayo ay dapat talaga maging aware. Kung may mga bagay na kadiliman sa atin, sabi nga mga dead works yan na talagang hindi man na kailangan na talaga, susunugin lang yan pagdating ng panahon na ikaw ay harap sa Panginoon, huwag na tayo magsayang sa mga ganong bagay. Put off works of darkness. Talagang yung mga bagay na talaga unnecessary, yung mga bisyo, yung mga kahiligan, at yung mga bagay na talagang alam mo na na hindi talaga makakatulong sa iyo, alisin na natin. And therefore live as children of light. Amen. So comment down below, put off works of darkness. And then ang kapatid niyan syempre is to walk as children of light. Yan. Maglakad tayo na anak ng Diyos. Siyempre, sa atin ay napakalaga na talagang tayo ay mas identified sa liwanag kaysa sa kadiliman. Kaya, come on, lahat tayo po ay maging liwanag ng mundong ito, na kung pagtumingin si Lord from heaven, madilim man ang paligid, madilim man ang mundo, pero may nagliliwanag pa rin. Yan, na mga Kristiyano na pag tumingin sa langit, tumingin sa lupa ang Panginoon, may liwanag pa rin nakikita. Amen. So and therefore this world can still be lighted and can be enlightened
can be directed to our light. Yan, people will follow the light that is in us. Amen, amen, praise the Lord. At balikan na rin ng mga nawala. Hello, hello. Yan, salamat po sa mga bumalik. Dahil nawala tayo, nasipa natin lang ang saksakan ng ating computer. Praise the Lord. Pero hindi man tayo nawala sa live, kaya lang nakahang. Hindi naka-ready sa ating camera. Anyway, so ganun talaga dapat tayo naghahanda para mas marami tayong yung makakover natin yung mga ganyang aksidente. And minsan talaga hindi naiwasan. Pero kapag ilaw tayo ng sanlibutan ay we must be tayo po mas maging aware na talagang tayo ay nagpapakita ng reflection ng Panginoon yan sa ating buhay. Hindi man tayo si Jesus, pero the Lord can see, the people can see in us Jesus Christ because we are ayan nga, children of light. So walk as children of light. Amen, amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. So, sa oras na to, talagang hamon natin about sana talagang live in the light. Yeah, walk in the light. Talagang pamuhin natin ang liwanag ng Panginoon. And everyone say, Amen. So, tayo pa na nalangin na. Yan, dahil nga po may lakad tayo. Ate Jessica Giat, naaga po tayo ngayon. So, review nyo lang po yung ating lesson so that we can really live this out. Amen. Yeah, praise the Lord. Father God, salamat po sa oras na to na kami nga po ay patuloy na nagpapakalapit sa iyo bilang ikaw ang liwanag at ang pinanggagalingan ng liwanag of God. And dalangin po namin na talaga ikaw po ang mag-ayos sa amin. Lord, kung may mga deeds of darkness, alisin mo po sa aming buhay and let you be the only one that others will see and they can follow for your, para po sa inyong kaliwalhatian. Kaya pagpalain mo po ang bawat sa Lord sa oras na to. Nawa about sa amin, talagang makita mo na sa liwanag as you are the light of this world, O God. And we will reflect you in the name of Jesus. Amen and amen. At dinadalain ko rin po namin mga special sa inyo nag-celebrate ng birthday kahapon. I pray for Brother Fabi na talagang inspection sa amin lahat, sa mga nag-birthday kahapon at ngayon na talagang sila po ay pagpalain mo po yung mga anniversary din ng kasal at lahat pa ng kanilang dahilan man ng maging masaya sa araw na to. Pero sa amin po lahat, Lord, I pray that we will all live in the light as you are in the light, O God. Kaya salamat sa Panginoon, salamat po na ikaw ang Diyos na tunay na nagmamahal sa amin. At kung meron mga kadiliman sa amin, Lord, ay patuloy mo kaming patawarin at linisin and that we can live out this life for your glory and your glory alone, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord, for this wonderful day that you are with us. Amen. Thank you, Jesus. At pagpalain mo po nga po ang maghapon namin, lalo yung meeting ng CMF at mamaya sa aming soaking night. I pray that ikaw papatuloy ang kumis mangusap sa pangalan ni Jesus. Kaya ito po kami dalangan sa pangalan ni Jesus, and everyone say Amen and Amen. Yan. So, by the grace of God, magkita ka tayo tomorrow 7 a.m. 7 a.m. na po tayo. Dito pa rin po sa Every Gising is a Blessing. Maraming gabi po may soaking night. So with the women's ministry. So God bless, shalom, shalom. Hindi ka nagkukulang, God bless. biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing, every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing, every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord.
the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord.